Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang kaligirang pangkasaysayan, panitikan sa panahon ng pananakop ng Estados Unidos. Ang panitikan ay hindi lamang sining, kundi isang matibay na patunay ng katatagan at katapangan ng sambayan ng Pilipino sa harap ng mga dayuhang mananakop. Sa paglalakbay natin sa kasaysayang ito, makikita natin kung paano ginamit ng mga Pilipino ang panitikan hindi lang bilang sining, kundi bilang instrumento ng paglaban at pagpapahayag ng pambansang pagkakakilanlan. Bago tayo dumako sa panahon ng Amerikano, sandali nating balikan ang dalawang mahalagang yugto na nagbigay daan sa himagsikan at sa pagdating ng mga Amerikano. Ang panahon ng Kastila ay tumagal ng 333 taon. Ginawa ng mga Kastila ang kanilang pananakop gamit ang dahas at relihiyon. Sinasabing ang espada at krus ang kanilang pangunahing instrumento ng pananakop. Ang mga akda sa panahong ito ay nakatuon sa Kristyanismo. Ang layunin ay turuan at impluwensyahan ang pananampalataya ng mga Pilipino. Laganap ang mga akdang pansimbahan tulad ng Ibong Adarna at Pasyon. Karamihan ay may temang relihiyoso o moralistiko. Sa mahigit 3 siglo, ang panitikang Pilipino ay napailalim sa kontrol ng mga praile at naglalayong magpalaganap ng Kristyanismo at mapanatili ang kapangyarihan ng simbahan at pamahalaang kolonyal. Mula sa panitikang nakatuon sa relihiyon, sumibol ang kilusang propaganda, ang pagsilang ng panitikang mapanuri. Ang panitikang ito ay nagsimulang nanawagan ng reforma sa lipunan. Lumabas ang mga mapanuring akda laban sa pamamalakad ng mga Kastila. Ginamit ang panitikan bilang instrumento ng pagbabago. Binuo ito ng mga ilustradong Pilipino na nakapag-aral sa Europa. Sila ang naglantad ng karahasan, katiwalian at pang-aabuso ng mga Kastila. Nang ibabaw ang mga nobela ni Dr. Jose Rizal na nagsilbing inspirasyon ng revolusyon at nagsilbing paghahanda sa darating na himagsikan. Mula sa panawagan ng reforma, dumating ang panitikan ng himagsikan. Sa panahong ito, ang panitikan ay direktang tumatalakay sa kalayaan at kasarinlan. Hindi na reforma ang hangad, kundi ganap na paglaya. Ang mga manunulat ay aktibong kalahok sa revolusyon, hindi lamang sa pamamagitan ng panulat, kundi pati na rin sa pakikipaglaban. Si Andres Bonifacio, siya ang tagapagtatag ng katipunan at sumulat ng pag-ibig sa tinubuang lupa na nagpaalam sa damdaming makabayan. Si Emilio Jacinto, ang utak ng katipunan at may akda ng kartilya ng katipunan na naging gabay ng mga miyembro. Si Marcelo H. Del Pilar, patnugot ng La Solidaridad at pangunahing propagandista laban sa mga praile. Si Antonio Luna, siyentipiko, general at manunulat ng mga artikulong mapanuri. Ngayon, dumako na tayo sa pangunahing paksa ng ating talakayan, ang panahon ng Amerikano. Ang pamamaraan ng pananakop kung ang Kastila ay gumamit ng relihiyon at dahas, ang mga Amerikano naman ay gumamit ng edukasyon at dahas. Ang hangarin nila ay kontrolin hindi lamang ang teritoryo kundi pati na rin ang isipan ng mga Pilipino. Ang pinakamahalagang instrumento sa kanilang edukasyonal na pananakop ay ang pagdating ng mga Thomasites. Dumating sila noong Agosto 21, 1901 sakay ng US Army Transport Thomas. Sila ay binubuo ng 526 na gurong Amerikano. Sila ang nagmarka ng simula ng sistematikong pagbabago sa edukasyon, kung saan pinalitan ang medium of instruction mula Espanyol tungo sa Ingles. Sa pamamagitan nito, unti-unting napalitan ang wika, kultura at pananaw ng mga Pilipino tungo sa pagtanggap ng kulturang Amerikano. Sa kabila ng pananakop, hindi nagpatinag ang diwa ng paglaban at sumibol ang panitikang protesta. Ang panitikang Pilipino sa panahong ito ay naging instrumento ng pagtutol sa bagong mananakop. Sedition Act 1901,
Ito ay batas na nagbabawal sa pagsulat o pagtatanghal ng mga dulang nagtataguyod ng himagsikan o kalayaan. Maraming manunulat ang ibinilanggo dahil dito. Sa kabila ng batas, lumabas pa rin ang mga dulang tumatalakay sa kalayaan, kabilang ang Kahapon, Ngayon at Bukas ni Aurelio Tolentino, Tanikalang Ginto ni Juan F. Abad, at Walang Sugat ni Severino Reyes. Ipinasara ang mga pahayagang may simpatya sa mga progresibo at revolusyonaryo tulad ng La Independencia at El Renacimiento. Sa kabila ng pagsikil, nakahanap pa rin ang mga manunulat ng paraan upang ipahayag ang pagtutol sa pamamagitan ng dula, tula at iba pang anyo ng panitikan. Ang awit at tula ng protesta ay nag-iwan ng malalim na marka. Ang mga ito ay nagsilbing ekspresyon ng damdaming makabayan at instrumento ng pagkakaisa at paglaban. Isinulat ni Jose Corazon de Jesus ang Bayan Ko at itinuturing na simbolo ng paglaban. Ginamit ito bilang awit protesta laban sa diktadurang Marcos. Kung tuyo na ang luha mo, aking bayan, isang tula ni Amado B. Hernandez na panawagan sa sosyal na katarungan. Ito ay isang makapangyarihang pahayag ng pag-asa para sa kalayaan. Pag-ibig sa tinubuang lupa, akda ni Andres Bonifacio na nagpapahayag ng makabayang damdamin at sakripisyo. Ang mga ito ay ginamit bilang awit at tula ng protesta, lalo na noong panahon ni Marcos. May 4 na pangunahing pamaraan ng Amerikano para supilin ang diwa ng kalayaan. Una, edukasyon. Ginamit ang sistema ng edukasyon upang itanim ang kulturang Amerikano at pigilan ng diwa ng nasyonalismo. Pangalawa, romantisismo. Itinaguyod ito sa panitikan upang ilihis ang atensyon mula sa usaping pampolitika patungo sa emosyonal at personal na paksa. Kabilang sa katangian ng romantisismo ang pagiging lubhang emosyonal at malabis na pagka-moralistiko. Pangatlo, sensurang panliteratura. Ipinagbawal ang mga akdang nagtatalakay ng kalayaan at kasarinlan at ibinibilanggo ang mga manunulat ng dulang protesta. Pang-apat, pagkontrol sa media. Ipinasara ang mga progresibo at revolusyonaryong pahayagan upang pigilan ang pagkalat ng mga ideyang makabayan. Isang halimbawa ng pagtutol ay si Teodoro Asedillo, isang guro mula sa Laguna na tumutol sa paggamit ng Ingles. Tinanggal siya sa pagtuturo, nag-armas laban sa pamahalang Amerikano at napatay noong 1935 sa kanyang pakikibaka. Sa kabila ng pagsupil, nagdulot din ang pananakop ng Amerikano sa malaking pagbabago. Nagkaroon ng pag-unlad sa iba't ibang anyo ng sining, bagamat may impluwensya na ng kulturang Amerikano. Umunlad ang musika, sayaw, teatro, pelikula, sining biswal, at mga pampanitikang anyo tulad ng maikling kwento at nobela. Ang mga pagbabagong ito ay nakatulong sa pagpapayaman ng kulturang Pilipino, naghubog ng mga bagong anyo at tradisyon, at nagpayaman sa magkahalong pagkakakilanlang Pilipino-Amerikano na makikita sa ating kontemporaryong panitikan.